Bago po ako mag-umpisa, praise the Lord at I am very grateful to God for being here. Marami pong salamat sa tanggap ninyo sa amin, sa simbahan ninyo. Thank you for the ministry that God has entrusted to you here in this place. I believe na ang lahat ng simbahan ay ipinuposisyon ng Diyos upang maging influencer sila sa kanilang community. Kaya praise God, merong win dito. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Thank you, Lord. At mayroong simbahan dito sa gawing ito ng ating community. I am also sending greetings from Praise Christian Family Church in Canada. Yon. Thank you sa Panginoon. Katulad po ng sabi ni Pastor Andy, hindi ko po alam na magpapastor ako eh. Kaya kung alam ko sana, nag-aral ako sa Bible College eh. Pero hindi ko alam na tatawagin ako ng Diyos at ngayon nagpastor ako. Talagang inaamin ko kahit kailan, hindi po ako gumraduate ng Bible College. Ang Panginoon lang ang nag-equip, Panginoon ang tumawag, Panginoon ang nagbigay ng kalakasan at ng karunungan upang magpatakbo ng simbahan. So, purihin ng Diyos. Amen? Hindi ko po ini-encourage na huwag kayong mag-Bible college kung kayo tinatawag ng Diyos para magpastor. Kayo po ay mag-enroll sa mga Bible school dahil mainam ang mayroong tinapos. So, tama po ang sinabi ni Pastor Andy, start ang aming simbahan, 15. So, 4 na family. So, 8, husband and wife, 8, plus yung aming mga anak-anak na maliliit pa. But praise God, after 18 years, nag-start po kami sa basement nila Pastora Rose. At after 18 years, praise the Lord, biniyayaan kami ng Panginoon ng isang malaking building sa Toronto, 22,000 square feet na building po. Praise God. Thank you, Jesus. At it sits on land na 2.3 acres of land. So I think tayo pong, ang PCFC po, kung hindi man sa buong Canada, siguro, I think, na tayo po ang may napakalaking property na Filipino church doon sa Canada. Kaya papurihin natin ang Diyos. Because God can equip and God can raise you up. Amen? Dapat ninyong, ito lagi kong sinasabi paniwalaan mo na ang pagtawag sa iyo ng Panginoon ay may kakambal na provision. Ang pagtawag sa iyo ng Panginoon ay may kakambal na kapangyarihan ng galing sa Kanya. Pag tinawag ka ng Diyos, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang Panginoon. Praise God. So, nang umuwi po ako dito sa Pilipinas, I've been teaching a message series na Fresh Start. Ayan, marami po nakarinig na Fresh Start. Ngayon po, dahil series ito, ay wala tayong time para mag-series ngayong araw na ito, baka mamayang hapon na tayo umuwi. Kaya, I want to preach about in this title na Christ in me. Amen? Christ in me. Alam nyo na to. Alam ko na yung pastora, Christ in me. But I pray na yung message na ito ay magbigay ng sobrang aral, inspiration at encouragement sa ating buhay. Amen. So, ano ba ang naranasan natin for the last few years, di ba? Nakaranas tayo ng sobrang problema tungkol sa COVID. Amen? So tayong lahat ngayon, sino na COVID? Praise God. Sino na COVID? Kami po, umuwi lang kami dito 2020. Sumakay lang kami sa eroplano. Pagbaba namin ng eroplano, may COVID na kami. So yung year na 2019, nakasagsagan ng COVID, ako din ay nagtatanong sa Lord. Dahil wala tayong ginagawa, di ba? Lord, ano na ang gagawin namin ngayon? Ang hirap kasi nang nakaupo lang, tapos wala ka namang ginagawa. Hindi pa naman
sanay ng walang ginagawa? Sino dito hindi sanay ng walang ginagawa? O sanay na? So ngayon, 2021 to 2022, we are slowly going back to normal, pero sobrang hirap pa rin noon. Iyon nga yung sabi ko na 2020, sumakay lang kami ng eroplano, hindi kami na COVID sa Canada. Pagsakay namin ng eroplano, pagbaba namin, may COVID na kami. 2023, nag-umpisa ng sumigla ang mundo. Pero marami pa rin tayong mga challenges. Maraming mga iglesia noon ay naka-experience din ng mga hardships and trials. Lahat tayo naka-online church. Amen? Nung nag-online church, nung mauso ang online church, iyon ang pinagbuti namin talagang gawin. Pinalitan namin lahat ng system namin para gumanda ang sound, lahat ng camera, dahil iyon ang trend. Pero mga kapatid, bumabalik na. Balikan na tayo sa church. Amen? Tara na, balik na tayo. Tapos na ang emergency. Di ba? Tapos na, balikan na tayo dito sa simbahan. Balik na kayo dito. But praise God, welcome din sa mga naka-online. Amen? Ngayong 2024, na parang nag-uumpisa na tayo sa isang bagong mundo. Okay, tapos na ang COVID. Ito ang aking pinaniniwalaan at inimpress ng Panginoon sa akin. 2024 is God's best year for us. Amen? Praise God! Sino ang excited ngayong 2024? Amen? Sabihin mo sa katabi mo, God's best year for you. Dahil kung anong pinaniniwalaan mo, yon ang mangyayari sa'yo. Amen? Kung ano ang sinasapuso mo, Lord, itong 2024 sa dinami-dami ng naranasan ko nung nag-COVID, ngayong 2024, it's God's best year for me. At ang lahat ng umaasa sa Diyos, hindi napapahiya. Sino umaasa sa Diyos? Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka mapapahiya. Praise God. Lamentations chapter 3 verse 22 to 23. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness. Naniniwala ka ba na ngayong umagang ito ang grace ng Panginoon ay bago? Praise God, salamat sa katuruan ng Biblia, sa promise ng Panginoon na paggising mo sa umaga, may nakaabang na agad na bagong grasya at bagong mercy ang Diyos sa'yo. Kaya ang gumising pa lang, bless ka na. Pagising mo pa lang, bless ka na. Because of the grace of God, which is new. Yung grace ng Panginoon, napakalaking blessings na sa atin. We are living because of the grace of God. Pero dinugtugan pa, yung grace na yon laging bago. Kaya nang gumising ka ngayon, gumaya ka, pumunta ka sa church, nag-commute ka o nag-drive ka man, pagdating mo dito, bless ka. Amen? Dahil nandito ka sa loob ng tahanan ng Panginoon, may bago kang blessings na matatanggap. Praise God. Psalms chapter 30 verse 5. For His anger is but for a moment, and His favor is for a lifetime. Weeping may tarry for the night, but joy comes, which is with the morning. Sino dito yung kagabi na nakatulog sa pag-aalala? Diba? Kung minsan nakakatulog na natin ng pag-aalala,
Nakakatulugan na natin ng uncertainties, lalo na kung mayroon tayong problema na hindi pa nabibigyan ng solusyon, nakakatulog na lang tayo sa ganoong state ng ating pag-aalala sa buhay. Pero napakaganda ng pangako ng Panginoon sa atin. Kung nakatulugan mo man ang iyong problema, maaaring paggising mo sa umaga, nakatulog kang umiiyak, paggising mo sa umaga, nakatulog ka ng masaya at tumatawa. Weeping may endure in the night, but joy comes in the morning. Because the grace of God is new every morning. Amen? Amen. Praise the Lord. Praise God. Ang Diyos ay walang problema sa ating fresh start. Sinong gusto ng fresh? Mag-start ng fresh. Kailangan. Mayroon tayong goal ngayong 2024. Ano ba ang naiisip mong magiging highlight ng buhay mo ngayong 2024? Teka lang, ano ba talaga ang pinapanalangin kong mangyari ngayong 2024? May pinapanalangin ba ako? Diba? Kailangan mayroon tayong ine-aim ngayong 2024. Mayroon tayong goals ngayong 2024. Bigyan ko kayo, napakasimpleng goal ninyo ngayong 2024. Mag-start fresh. Ang Diyos walang problema sa ating fresh start. Lagi niya tayong binibigyan ng pagkakataon at opportunity to start fresh. Fresh microphone. Sa Isaiah, ang sabi ng Panginoon, "Behold, I am doing a new thing. See, I will create new heaven and new earth." Si Ezekiel, ang sabi niya, "I will give you a new heart and a new spirit." Sa 2 Corinthians, "Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation." Sa Philippians, ang sabi ni Paul, "Forgetting what is behind, I press on towards the goal." At sa Revelation, the Lord Jesus said, "Behold, I am making all things new." God doesn't give up on us. Praise God. Hindi tayo give up ni Lord, di ba? Gusto niya tayong mag-start fresh. Maging determinado tayo. Amen? Pero heto ang prinsipyo ng fresh start. Okay. Bago tayo mag-umpisa ng iniisip nating bago, kasi nga fresh, bago tayo mag-umpisa o gumawa ng bagong business, bagong trabaho, lahat ng bagong project, ang dapat muna nating unahin, okay? Bago ang panglabas, pangloob muna. Amen. Okay. Ano ang pangloob na dapat nating unahin na baguhin? Our mind, okay? Yung mga mindset natin, yung mga perception natin, even our hearts. At kung mababago ang pangloob, tandaan nyo, kung mababago ang pangloob, makikita iyan sa labas. Amen? Kung mababago ang pangloob, mag-outflow yan sa labas. Makikita yan sa iyong pananalita, sa iyong pakikisama. Okay? At maging sa pagiging follower ng ating Panginoong Hesus. Luke chapter 5 verse 37. "And no one pours new wine into old wineskin. Otherwise, the new wine will burst the skins, the wine will run out, and the wineskin will be ruined." Sa Tagalog, mas maganda rin to sa Tagalog, wala ring naglalagay ng bagong alak sa lumang sisiglang balat. Kapag ganyan ang ginawa, puputukin ng bagong alak ang lumang sisiglan, matatapon ng alak at masisira ang sisiglan. So para maging successful ang ating fresh start, ano ang una nating babaguhin?
babaguhin natin ang ating inner self. Amen? Magkaminsan, ang sagot sa ating panalangin ay ayaw dumating-dating. Dahil hinahanda ng Panginoon ang ating mga puso. We believe and we know that every perfect blessing comes from God. So ang pagbibigyan ng Panginoon ng kanyang perfect blessings, kailangan maayos ang tatanggap. Iniintay ng Panginoon na maayos natin ang ating inner self. At pagkatapos, darating ang ating hinihintay. Amen? So mahalaga po yan. Okay? Because we know that we have a constant struggle between good and evil. Naniniwala kayo doon? Kahit minsan, sumisili pa din yung dating tayo. Yung dating ako. Yung gustong-gusto mong magpakabait, pinoprovoke ka para magalit. Nakaka-relate kayo doon? Di ba? Gustong-gusto mo, sino ba naman ang hindi gustong maging mabait na tao? Pero yung mga nakapaligid sa'yo, talagang pinoprovoke ka para ikaw ay magalit. At minsan din, lumalabas din yung masama nating pag-uugali. Sumisilip, di ba? Relate? Relate? Okay, deny pa more. Ako, ang fresh start ko na i-share ko sa church, I want to increase my devotion to God. Gusto ko pa rin maging broad-minded. Mas lalo pa akong maging broad-minded. Okay? Gusto ko na mas lalo akong maintindihan ang takbo ng mundo. Ikaw, anong fresh start mo? O, huwag niyo akong tingnan ganyan. Tinatanong ko nga kayo eh. Kayo, huwag niyo akong tingnan. Ano ang fresh start mo? Praise God. Alam ko na marami kang gustong baguhin sa sarili mo. Alam natin yon. Gusto nating maging better wife, maging better husband. Gusto nating maging mabuting kaibigan, mabuting kapitbahay, okay? Mabuting kapatid, di ba? Maging mabuting anak. Gusto natin 'yon. Di ba? Ang hirap. Pero minsan, hindi natin magawa yung bagay na ginugusto natin kasi hindi tayo determinado. Okay? We need to be determined. Kung ano ang gusto nating baguhin sa buhay, kaya mo yan. Kaya mong gawin yan. Dahil ito, ang sabi ng press start, kaya mong gawing magbago sa sarili mo, kaya mong paunlarin ang sarili mo because this goes with this because Christ is in you. Amen? Christ is in you. Sabihin mo sa sarili mo, Christ in me. Oh, walang dating. Ulitin. Christ in me. Oh, pagyabang mo, Christ in me. Kaya hindi imposible ang fresh start. Hindi imposible ang magbago dahil hindi ka nagbabago ng mag-isa ka lang. Hindi mo kaya yan. Hindi natin kayang mag-manufacture ng kabaitan. Hindi natin kayang mag-manufacture ng love because love is a gift from God. Hindi natin kayang mahalin ng Diyos ng tayo lang because loving God is a gift from God. Ako lagi kong pinagmanalangin sa Panginoon. Because Lord, I pray na lagi mong help me to love you more. Diba? Kung may gusto akong hinihiling sa Diyos, marami ng blessing ang pinagkaloob ng Panginoon sa akin. Pero ito na lang ang lagi kong hinihiling sa Panginoon, Lord, increase my love for you. Dahil iyon ang hindi ko kayang gawing mag-isa. Pero sa tulong ng banal na Espiritu, kaya nating gawin. Amen? Because Christ is in us.
And the more you know God, the more you love God. The more you love God, the more you serve God. Amen? Kapag mahal natin ng Diyos, wala ang immediate response talaga natin pagsilbihan ang Panginoon. Makiisa tayo kung ano ang ginagawa ng banal na Espiritu dito sa lupa. Praise God. Makiisa tayo sa simbahan. Amen. Maglingkod tayo sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod natin sa church. Praise God. Ako ang lagi kong sinasabi sa simbahan, nung batang-bata pa ang simbahan, no sitting ministry. Amen? Everybody get involved in the ministry dahil may magagawa ka sa church. Praise God. O sige po. Sabihin mo, encourage mong katabi mo, may magagawa ka dito. Amen. May magagawa ka dito. You are all part of this community. Ephesians chapter 1 verse 15 to 23. For this reason, ever since I heard about your faith in the Lord Jesus and your love for all God's people, I have not stopped giving thanks for you, remembering you in my prayers. I keep asking that the God of our Lord Jesus Christ, the glorious Father, may give you the spirit of wisdom and revelation so that you may know Him better. I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparably great power for us who believe. That power is the same as a mighty strength He exerted when He raised Christ from the dead and seated Him at the right hand in the heavenly realms, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. And God placed all things under His feet and appointed Him to be the head over everything for the church, which is His body, the fullness of Him who fills everything in every way. Paul was very happy knowing that the Christians were growing. Kasi yung mga Christians na ito ay galing from paganism. Okay? So, they don't believe God. Ngayon, nang mapasok sa jail si Paul, syempre wala na siya, di na siya nakikita. Subalit, ang kanyang connection sa mga Kristiyano, ang kanyang nasyaran o church na kanyang itinayo ay sa Ephesians ay ang mga letters. Okay? Nagpapadala siya ng mga sulat, words of encouragement. At sa sulat niyang ito, Paul was happy. Kasi kahit wala na siya, the church was growing. Ang mga tao hindi nag-backslide, nandun pa rin. Kaya masaya si Paul. Subalit, ang sabi niya, okay, pero sa kanya, ayaw niya lang makontento na ang mga Christians ay mga churchgoers. Okay? Ang sabi niya, gusto niyang makita, okay, kasi kung mababaw lang ang paniniwala natin sa Diyos, ng mga tao sa Diyos, hindi natin maarok ang tunay na kapangyarihan ng Diyos. Kaya ang prayer ni Paul, that the eyes of your heart may be enlightened. And your eyes will be enlightened by the word of truth. Kailangang lumalim ang pananampalataya mo kay Kristo upang matanggap mo lahat ang benefits mo bilang isang anak ng Diyos. Amen? Because we receive God's blessings by faith. Diba? Kaya ang sabi ni Paul, I pray that the eyes of your heart may be enlightened. Hindi
subalit naiintindihan mo. How many of us, marami tayong nakikita, bukas na bukas ang ating mata, nakikita natin, pero hindi naman natin naiintindihan. Di ba? Nababasa nga natin, pero hindi naman natin naiintindihan. Kapag hindi natin naiintindihan kung mababaw lang ang paniniwala natin at ang pag-intindi natin sa Diyos, marami tayong hindi natin maarok ang kapangyarihan ng Diyos na nasa atin. Ang sabi ni Paul, ito ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus na matay. Namatay para sa atin, halos wala nang natirang dugo sa kanyang katawan. Ang lahat ay ibinigay upang tayo ay tubusin sa ating mga pagkakasala. Ibinaba sa krus, walang buhay, patay na talaga. Inilibing 3 araw on the 3rd day. Ang Panginoon ay nabuhay na muli mula sa kamatayan at ipinahayag ang kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ni Paul, yan ang kapangyarihan na gusto kong maintindihan nyo, the resurrection of Jesus Christ. It is a very powerful act of God. Amen? Iyan ang gusto kong maintindihan ninyo. The same anointing that raised Jesus from the dead is the same anointing that rests that in your life. Praise God. Kung kaya nga, ano ang ating ipinag-aalala? Tayo, hindi natin magagawa, marami tayong bagay na hindi natin magagawa because sa ating sariling kakayanan, but there is Christ in you. Amen? There's Christ in you. Kaya ang press start, hindi imposible. Kaya mong gumawa ng goal sa buhay. Kaya mong magbago ng goal sa buhay mo. Bibigyan ko kayo ng example ng simpleng press start ngayong 2024. Simpleng-simple, okay? Lord, ang press start ko, hindi na ako mag-absent sa church. Except na talagang hindi na ako makakapunta dito o kailangan kong mag-wheelchair papunta dito, Lord, ang fresh start ko, no absent. Kaya? Ewan ko contest na mag-ang kaya. Simpleng press start. Okay? Ang sponsor a child ay may fresh start din. Sino ang mga naka-enroll sa sponsor a child program? Ba? Mayroon ding fresh start ang sponsor a child. Nahinto, sad to say, na nahinto ang ating sponsorship, nahinto ang pagpapadala ng allowance. Not because naubusan tayo ng budget, okay? Or huminto ang mga sponsors ninyo. Pero kailangan na nating i-register ang sponsorship dito sa Philippines. Remember, dahil nandito pa tayo sa lupa, ay saklaw pa tayo ng gobyerno. Amen? Even the Bible said, respect the authority and obey them. So ngayon, kailangan nating i-register ang sponsorship, gawin na itong organization. Kaya ang pangalan na ng sponsor a child ay Praise Kids International. Amen. Praise the Lord. Sa ngayon ay nakaregister na tayo sa SEC. Nakaregister na rin tayo sa BIR. Ang hinihintay na lang ay ang pagbubukas ng bank account. Okay? Ang madugo pala, ang magbukas ng bank account for a charity organization. Nang pumunta po ako sa bangko, kami dalawa ni BFF, ganito kahaba ang requirement sa amin ng bangko. Isa na doon yung BIR na inabot halos ng 3 weeks bago lumabas. But praise God, we are now a registered charity sa BIR. Okay.
Ang hinihintay na lang natin ay 2 pang documents na manggagaling sa SEC para makapag-open ng bank account. But actually, pinaprocess na nila ang bangko. Sabi ko, to follow na lang sana yon yung hinihintay. Pero praise God, at kinuha na nila ang ibang requirements. Sinubmit na raw nila sa head office ng bangko. Hinihintay na lang nila ang response ng head office. Kaya ipag-pray ang bank account. Amen? Praise God. At tapos nun, magkakaroon ng fresh start ang sponsor at child. Diba? Inayos muna natin ang dapat ayusin. Praise the Lord. Ngayon, ang sabi, pero pastora, bigyan mo pa ako ng example. Huwag naman yung hindi a-absent sa church. Baka mahirap yon yung press start dito a-absent mula linggong ito. Ito pa ang example Galatians chapter 5 verse 22 to 23. Kinuha ko to sa Tagalog Bible. The fruit of the Holy Spirit. Basahin natin sabay-sabay. Sige, basa. Kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Okay. Fruit of the Holy Spirit. Nung pinag-aaralan ko ito, nung binasa ko sa Tagalog, madaling tandaan. Okay. Ang fruit of the Holy Spirit ay nag-uumpisa sa letter P. Ano? Basa. Pag-ibig. Pagkatapos ay susundan ng 7 na K. Ano-ano yon? Basa. Kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at nag-e-end uli sa letter P. Pagpipigil sa sarili. O hindi ba madaling tandaan? O ano ang fruit of the Holy Spirit? Nag-umpisa po sa letter P, pag-ibig. Pagkatapos susunod, 7 na K. Pagkatapos mag-e-end po again sa letter P, pagpipigil sa sarili. Amen? The fruit of the Holy Spirit. Ang Panginoon ay binabago tayong unti-unti nang masave tayo. God transform us little by little. Alam niyo, natutuwa ako, nakakapag-preach na ako ng Tagalog ngayon. Praise God. Nakapahinga din ako sa kai-English. One time, nag-preach ako sa Mindanao. Tuwang-tuwa ako, sabi ko, praise the Lord, makakapag-preach din ako ng Tagalog. Tumawag ako sa pastor, sabi ko, Pastor, naghanda ako ng message, Tagalog na Tagalog. Ang sabi ng pastor, naku po, pastora, mag-English ka na lang. Hindi namin naiintindihan ng Tagalog. Well, anyway, fruit of the Holy Spirit. Iyan ang binabago ng Diyos sa atin, unti-unti. Our inner self. Diba? Our inner self. Pastora, ano ang fresh start ko? Eto. Pwede kang mag-start dito. Okay? The fruit of the Holy Spirit is love. Okay. Sino ba ang gusto na wala siyang love? Love is the most splendor things in the world. Hindi ba? Bakit pa itinataguyod natin ang simbahan? Because of love. Bakit meron tayong sponsor a child program? Because of love. Yung binibigay ng mga sponsor, 1,000 a month, pumupunta po lahat sa bata iyon. Walang napupunta kay Pastor Andy. Walang napupunta kay Pastor Regina. Lahat po pumupunta sa bata. Why are we doing this? It's because of love. Amen? Kaya ngayon tanungin mo ang sarili mo, okay, ano ba ang sa prutas ng
the fruit of the Holy Spirit, okay? Ano ba ang aking prutas na dapat kong i-revive? Saan ba ako? Sadsad talaga yung fruits ko. Patience ba? Yung wala akong pasensya? Okay? Ano ba yung fruits na dapat na, yung bang prutas na malapit ng malaglag? Self-control ba? Pagpipigil ba sa sarili? Pastora, kasi kung minsan, kung makasalita ako, napaka-rude ko. Wala akong preno. So, pwede tayong mag-umpisa sa fruit of the Holy Spirit. It is improving our inner self. It is enhancing our inner self. At kapag nag-i-improve ang ating mga inner self, ang ating sarili ay nagbibigay ng glory sa Panginoon. Pagka tinawag kang ang bait mo naman, anong sasabihin mo? Siyempre, ako pa. Diba? Pag tinawag kang, ang bait mo naman, ang sasabihin mo, praise God, binago ako ni Lord. Amen? Kaya lahat ng prutas ng banal na espiritu na nasa ating buhay, iyan ay nagbibigay ng glory sa Diyos. Kapag ka na sinabi sa iyo, oy, napaka-bait mo naman, napaka-giver mo naman, o nung sasagot mo, napaka-giver mo naman. Eh, siyempre, marami ako niyan di ba? Pag sinabi sa'yo, napaka-giver mo naman, nung sasagot mo, praise be to God, glory to God, binago ako ng Diyos. Nung hindi pa ako pastor, noong dalaga pa ako, nung single pa ako, siguradong ayaw niyo sa akin. Kasi napakasungit ko. Kilala po ako doon sa baryo namin sa kasungitan ko. Subalit nang nasave ako, nagpunta po ako sa Middle East. Doon po ako tinawag ng Panginoon, nagtrabaho ako sa Oman at doon ko nakilala ang Diyos. Kaya nang umuwi po ako sa amin, sa Bustos, ay naninibago ang mga taga-amin. Lalong-lalo na ang aking magulang. Kasi my parents, they are from Catholic, at minsan natutulog ako. Naririnig ko yung usapan sa labas, hoy, nag-born again na daw si Gina. Sinasabi sa nanay ko, hoy, totoo bang nag-born again na si Gina? Ang sabi ng nanay ko, hayaan mo na, bumait naman. Glory to God. Amen. Praise God. Iyan po yung mga ating mga katangian. Huwag tayong maghanap ng ibang katangian sa sarili natin. Katangiang beautiful, di ba? Katangiang handsome, katangian na tall, dark, and handsome. Huwag po natin hahanapin yan. Pagka ikaw naghahanap ng partner in life, huwag yun ang hahanapin mo. Ang hahanapin mo, ang taong nagmamahal sa Diyos. Amen. Mayroon tayong mga katangian. Hindi na natin kailangang magpaganda ng sobra-sobra, magparetoke ng sobra-sobra. Hindi ko sinasabing mali iyon. Pero ang mayroon tayong katangian, ang bawat isa sa atin, mayroong katangian na nagbibigay ng glory sa Panginoon. At ang iyan ay fruit of the Holy Spirit. Iyan ang katangian ng isang Kristiyano. Praise the Lord! Glory to God! Amen. Ang sabi dito ni Paul, okay, that our hearts may be enlightened. Hindi lang nakabukas ang mga mata natin sa katotohanan. What is the eye to the body? That is the mind of the soul. Amen. The eyes is the instrument by which we see, and understanding is that by which we perceive the truth. Amen. Ano ang gustong maunawaan ni Paul? Una, yung pagkakatawag ng Diyos sa atin. Okay? God called us.
ang bawat isa sa atin ay tinawag ng Panginoon, pinili. Okay? At maging kaparte tayo o tagapagmana ng glorious wealth ng Panginoon. Now, let us know, pag tayo ay nakakatanggap lang tayo ng pamana, kapag yung magpapamana ay namatay na. Diba? Subalit ang standing natin sa Panginoon, hindi pa man tayo patay, ay tinanggap na natin ngayon, maaari na nating i-enjoy ngayon ang ating inheritance. Amen? Lahat tayo ay may tinanggap na pamana sa Diyos na hindi lamang material na bagay na dito lang natin magagamit. Kung hindi ang inheritance na yan, ang glorious wealth na yan, ay mula dito sa lupa, dala-dala natin hanggang sa langit. Amen? Naintindihan po natin. Kaya, ang namana natin sa Diyos, unang-una ay ang Kanyang presensya. Praise God. The glorious wealth that we inherited o binigay sa atin ng Panginoong Hesus ay ang Kanyang banal na presensya. Kaya kaya mong umpisahan ang fresh start mo because the presence of God is in you. Amen? Mga kapatid, umaapila si Paul sa atin. Okay? Umaapila siya sa atin. Kailangang ang pagkakaintindi natin sa Panginoon ay hindi lang basic. Maintindihan natin ang Diyos ng mas malalim pa sa pagkakaintindi natin sa Panginoon. Right now. Amen? The verse 21, far above all rule and authority, power and dominion, and every name that is invoked, not only in the present age, but also in the one to come. These are rankings of the spirit being in the universe. Kasi noon, ang mga ang mga Hudyo, mayroon silang, I don't have time to dig on this, yung mga spiritual being, nilagyan nila ng mga ranggo-ranggo. Okay, mga angels ay nilagyan nila ng ranggo-ranggo. But God exalted Jesus Christ far above every name, far above every ranks, and far above all the authority in heaven and in earth. Mas mataas ang Panginoong Hesus sa lahat ng ranggo, ito man ay spiritual realm or dominion o dito man sa lupa. Christ is far above all of them. And Christ is in you. Amen? Praise God. Ang Biblia ay punong-puno ng mga challenges sa buhay, ng mga taong katulad natin. Mga bulag na nakakita, okay, mga pilay na nakalakad, mga ketongin na kuminis ang kanilang balat. Dahil pinagaling sila ng Panginoong Hesus. Christ is our healer. Amen? My husband was diagnosed with lung cancer way back 30 years ago. Naka-schedule na po siya, na-ooperahan, tatanggalin ang kanyang right lungs. But we believe in the power of divine healing. Amen? Amen? Nanalangin kami, sabi ko sa kanya, napakabagong-bagong Kristiyano pa ako no, wala pa akong 1 taon, but I know that Christ is our healer. At nang binalita niya sa akin ang balita na yun, hindi ako talaga naniwala. Ang sabi ko sa kanya, let us not fully believe the reports of men, let us believe the reports of God. Christ is our healer and Christ is in you. But praise God, hindi na po siya na-operahan, and until now, he is so fit at magandang lalaki pa rin. Gwapo po yung husband ko nung bata. Praise God.
Walang sakit na hindi kayang pagalingin ng Diyos. Kaya nga ang sabi ni Paul, umaapila siya, intindihin mong mabuti. Tanggapin mong mabuti. Huwag lang basic ang alam mo kay Jesus Christ. Christ is your healer and Christ can heal you because only Christ can do a divine healing intervention. Praise God. Thank you, Jesus. Ang Biblia din ay maraming encouragement para sa atin. Nagbakain si Jesus ng 5,000 people sa pamamagitan lang ng 2 isda at 5 pirasong tinapay. Ang mga empty bottles ay napuno ng langis o mula ng mana sa langit upang pakainin ang buong lipi ng Israel. Ano ang message sa atin ng Bible? Christ is our provider. Amen? And when Christ is in us, we are adequately provided. Amen. Thank you, Lord. Christ. At napakarami ding patotoo ng Diyos tungkol sa atin that God is our defender and God is our rescuer. How many times na kayong na-rescue ng Panginoon? Amen? Maraming beses na maikukwento na natin sa ating mga anak, sa henerasyon na darating, how many times God had rescued us. God had saved us. Yun lang, hindi natin nakikita lahat ng mga mata natin na araw-araw paglabas natin ng bahay, God is our protector and our defender. Di ba? Hindi natin alam. Baka minsan tayo ay nakadanas ng harm ng mga sakuna, but because God has been protecting you, hindi mo alam na ikaw pala nung araw na yon ay niligtas ng Diyos sa sakuna. Kaya ang araw-araw, dapat pinapasalamatan natin ang Panginoon. Amen? Praise God. Christ is in us. Praise the Lord. Christ is the giver of our strength. Christ is the giver of our health. Christ is the giver of every drops of blood in our vein. And Christ is the giver of every breath in our lungs. Amen. Napakadami nating kailangang ipagpasalamat sa Diyos. Praise God. When we are, during the time of our ministry, halos nag-4 na service kami pag Sunday. Minsan ako lang lahat ang nagpipreach na yon, 4 na service. Pero ang kalakasan po ng Panginoon sa akin noon ay sobra. Praise God. Christ has sustained me for such a time as this. Amen? Kaya ngayon, ang paglilingkod po natin sa Panginoon, bigyan natin ng halaga. Amen? Ang lahat ng nagmamahal sa Diyos ay naglilingkod sa Diyos. Amen? The more you know God, the more you love God. The more you love God, the more you serve God. Praise God. Ang last scripture natin, Galatians chapter 2 verse 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me.